Ang mga gawa, 20 na kabanata. At pagkatapos na mapatigil ang kaguluhan, nang maipatawag na ni Pablo ang mga alagad at sila'y mapangaralan, ay nagpaalam sa kanila at umalis upang pumaroon sa Macedonia. At nang matahak na niya ang mga dakong yaon at maaralan na sila ng marami, siya'y napasa Gresya. At nang siya'y makapaggugol na ng 3 buwan doon at mapabakayan siya ng mga Hudyo, nang siya'y lalayag na sa Syria, ay pinasya niyang bumalik na magdaan sa Macedonia. At siya'y sinamahan hanggang sa Asya ni Soprato na taga-Berea, na anak ni Piro, at ng mga taga-Tesalonikang si Aristarco at si Segundo, at ni Gayo na taga-Derbe, at ni Timoteo, at ng mga taga-Asyang si Tikiko at si Tropimo. Datapwat, nangauna ang mga ito, at hinintay kami sa Troas. At kami nagsidayag mula sa Pilipos pagkaraan ng mga kaarawan ng mga tinapay na walang lebadura. At nagsidating kami sa kanila sa Troas sa loob ng 5 araw, na do'y nagsitira kaming 7 araw. At nang unang araw ng Sanlinggo, nang kami nangagkakapisan upang pagputol-putulin ng tinapay, si Pablo ay nangaral sa kanila na nag-aakalang umalis sa kinabukasan. At tumagal ang kanyang pananalita hanggang sa hating gabi. At may marami mga ilaw sa silid sa itaas na pangkatipunan namin. At may nakaupo sa durungawan na isang binatang nagangalang Eutico, na mahimbing sa pagkatulog, at samantalang si Pablo ay nangangaral ng mahaba, palibhasa ay natutulog, ay nahulog buhat sa 2 grado, at siya'y binuhat na patay. At nanaog si Pablo, at dumapa sa ibabaw niya, at siya'y niyakap na sinabi, "Huwag kayong magkagulo, sapagkat nasa kanya ang kanyang buhay." At nang siya'y makapanhik na, at makapagputol-putol na ang tinapay, at makakain na, at makapagsalita sa kanila ng mahaba, hanggang sa sumikat ang araw, kaya't siya'y umalis. At kanilang dinalang buhay ang binata, at hindi kakaunti ang kanilang pagkaaliw. Datapwat kami, na nangauna sa daong, ay nagsilayag na patungong Ason, na doon namin inaakalang ilulan si Pablo, sapagat gayon ang kanyang ipinasya, na ninanasan niyang maglakad. At nang salubungin niya kami sa Ason, siya'y inululan namin, at nagsiparoon kami sa Meteline. At pagtulak namin doon, ay sumapit kami ng sumunod na araw sa tapat ng Sio. At nang kinabukasan, ay nagsidawong kami sa Samo. At nang kinabukasan, ay nagsirating kami sa Mileto, sapagkat ipinasya ni Pablo na lampasan ang Epeso, upang wag na siya magugol ng panahon sa Asya, sapagkat siya nagmamadali upang kung maaari ay dumating sa Jerusalem sa araw ng Pentecostes. At mula sa Mileto ay nagpasugo siya sa Epeso, at ipinatawag ang mga matanda sa iglesia. At nang sila'y magsidating sa kanya, ay sinabi niya sa kanila, "Nalalaman ninyo na mula ng unang araw na ako'y tumungtong sa Asya, kung paanong pakikisama ko sa inyo sa buong panahon, na ako'y naglilingkod sa Panginoon ng buong pagpapakumbaba ng isip at ng mga luha at ng mga pagsubok na dumating sa akin dahil sa mga pagbakay ng mga Hudyo, kung paanong hindi ko ikinait na ipahayag sa inyo ang anumang bagay na pakikinabangan at hayag na itinuro sa inyo at sa mga bahay-bahay, na sinasaksihan ko sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego ang pagsisisi sa Diyos at ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At ngayon, narito, ako na natatali sa Espiritu ay papasa Jerusalem, na hindi nalalaman ang mga bagay na mangyayari sa akin doon, maliban na pinatutuhanan sa akin ng Espiritu Santo sa bawat bayan, na sinasabing ang mga tanikala at ang mga kapighatian ay nagsisipag-antay sa akin. Datapwat, hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus, na magpatotoo ng Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. At ngayon, narito, nalalaman ko na kayong lahat na aking nilibot ng pinangaralan ng kaharian
ay hindi na ninyo muling makikita pa ang aking mukha. Kaya nga pinatutuhanan ko sa inyo sa araw na ito na ako'y malinis sa dugo ng lahat ng mga tao, sapagat hindi ko ikinait ang pagsasaysay sa inyo ng buong kapasyan ng Diyos. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, at sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Aking talastas na pag-alis ko ay magsipasok sa inyo ang mga ganit na lobo na hindi na nagpapatawad sa kawan, at magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong na nagsasalita ng mga bagay na masasama upang mangagdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Kaya nga kayo mga agpuyat na alalahanin sa loob ng 3 taon ay hindi ako naglikat sa gabi at araw ng paalaala sa bawat isa sa may pagluha. At ngayon ipinagtatagubilin ko kayo sa Diyos at sa salita ng kanyang biyaya na makapagpapatibay at makapagbibigay sa inyo ng mana sa kasamahan ng lahat ng mga pinapaging banal. Hindi ko inimbot ang pilak ni Numan o ang ginto o ang pananamit. Nalalaman din ninyo na ang mga kamay na ito ay nangaglilingkod sa mga kinakailangan ko at sa aking mga kasamahan. Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay, na sa ganitong pagpabagal ay dapat kayo magsisaklolo sa mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus, na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. At nang makapagsalita na siya ng gayon, ay naniklood siya at nananalangin kasama silang lahat. At silang lahat ay nagsipanangis ng di kawasa at nangagsiyakap sa leeg ni Pablo, at siya hinangkan nila na ikinahahapis ng lalo sa lahat ng salitang sinabi niya, na hindi na nila makikitang muli pa ang kanyang mukha, at kanilang inihatid siya sa kanyang paglalakbay hanggang sa daong.